pagpapalibot ko. Okay lang po ako na reklamo. Sige, check muna natin ha. Validate natin yung sir. So, ikaw si Olivia Lamasan. Opo, ma'am. Okay, so sino naman yung kasama mo? Ay, tita ko po. Nagpasama po ako. Ako kasama mo rin siya na magpa-file. Okay. So, ikaw ay from El Sigurado. At bakit dalawa? Di Masyado Financing Corporation. So, dalawa siya? Yes, ma'am. Dalawang po kumpanya yan. Pero isa lang po ang may-ari. Oh, so, parehas mo silang pinagtatrabaho? Opo, ma'am. Oo, swerte yung dalawang trabaho mo ah. Okay, so ano naman ang trabaho mo dito? Ano ka dito? Accountant po, ma'am. Accountant. So dahil financing siya, ikaw ay accountant. Okay, so ano yung mga issues mo? So dito, as per dito sa iyong issue, naka-check dito is illegal suspension without due process. Bakit ka na-suspended? Sinuspindi ma'am nila ako na isang buwan. Unang sahod, hindi na ako pinapapasok. Kasi kung may nangyari po, ito mo yung nangyari, ma'am. Ano pa nila ito? Pwede naman nila ito. Saan ka na umarte? Pwede naman, diba? Pinag-usapan naman natin. Ayun. Masakit na yung nangyari sa inyo, no? Okay, sige. So, since, di ba, alam niyo naman kung sa'yo na, na ito ay hindi naman ito siya legal ng proseso, pero since kailangan din po natin marinig yung panig yung lawyer, no? So, siguro po, i-ano natin, magsiset po tayo ng ano, no? So, since ito ay ipapile mo na, wag na hindi. So, ilagay natin dito, isiset natin to next. First initial conference natin is sa March 17. Okay lang ba sa'yo yun? Kasi ako, ma'am. Sige. Sige. Para ma-i-advise din namin yung employer. So, ang employer mo nga, i-check ko lang, baka tama ba yung address? So, sa Quezon City siya. So, paki-comment na lang kung ano ha. And then, yung contact number niya. So, may email address din na sila. Meron na. Hindi na lang natin dito para mapadali namin sila agad ng notice, no? So, okay. So, Siguro again. sila, ma'am. So, i-advise ka namin din. So, okay sa yung 10 o'clock? Yes, ma'am. Okay, sige po, March 7. Yes, po. Okay. So, Si attorney, ano po, attorney Bugay sa council po ng management. okay po. So, ito po yung ating initial conference, ano? So, Miss Olivia, tama? Yes. Before po tayo mag-start, i-ano po ng natin itong mga issues na natin po sa amin, no? So, base po dun sa naging istorya ng Miss Lamasan, so nag-ano po siya na merong illegal suspension na naganap dito sa sa company, no? So, ang tanong po dito, actually, ito po, tama po ba yun na nagkaroon po ng suspension? Yes, there is suspension, preventive suspension, no? To be exact. Kasi, paano natin nasabihin illegal suspension ng preventive? Preventive din. Okay, so pero dumaan po ba ito sa proseso? Nagkaroon ba ng nagkaroon po ba talaga ng investigation or Ganito kasi, ma'am, nung binigyan nila ako, di ba, isang buwan nila akong sinuspend na walang sahod. Tapos, binigyan lang namin mga ako 1 month na nire-release na ako from home. Pero wala pong sahod na rin. okay? So, ano po ba to? Parang ang naganap po incident na to, mukhang may pandemic ba? Ano ba? Well, bago po magpa-ganyan po, Okay. meron na po kaming administrative hearing po. Tapos, hindi naman sumisipot yung iba. Nalaman ko nga po, ako nga lang po yung sinasuhan eh.
Okay. Ako lang ang pumusuko. Actually, sa simula, ikaw lang ang no? Hindi ka naman kasi natatapos, no? Kaya hindi nga namin ikaw tinatanggal pa. Dahil nga kasi, hindi pa tapos yung investigation. May susunod So in other words, hindi po natapos yung yung investigation, and then Yes, ma'am. Wala pa siya. Hindi ko nga ako tinatanggal. Kaso hindi mo ako pinapapasok. Wala akong sahod. Wala ako. Ano kakainin ng pamilya ko? Wala. Hindi ako kasi, pinapasahod. ma'am, no? Work from home walang sahod. May ba yun? I-reinstate namin siya. Kaya lang, yung gobyerno naman po, yung IATF, inalaw lang kami ng 50%. Pero mo naman, ma'am, yung pandemic. Yes, So, ma'am. 50% nga po. Pero nasa finance po kami. Kung kumakot ng pera, yung mga kasama ko, lahat pinapapasok nila. Ako, ako lang po, hindi nila pinapapasok. dahil yung sa nature ng trabaho naman niya. Okay, so siguro po, okay lang po ba na kausapin ko po muna kayo ng separately? Okay. Okay, so kausapin ko po muna si, si Lydia. Okay ako sa inyo. Opo. So, yeah, ganito yun. So, lumalabas pala, after nung nangyari incident na yon is totally hindi ka na nila pinapasok dahil Yes, ma'am. doon sa naganap na na hold up pa, no? Na hindi pa naman talaga napatunayan na kung sino man yung Basta nung after nung Feb 18, pinasawa na lang ako isang buwan na. After nung sinuspindi nila ako, nawala ng sahod. Tapos nagkaroon ng administrative hearing. Inanin na ako, in-reinstate, pero wala pa ng sahod. So ngayon, ano yung gusto mo? Ano ba yung gusto mo naman sa kanila? Hindi lang ma'am, i-reinstate nila ako. Sahod, kailangan ko ng sahod. Kailangan ko reinstate ko. So, statement. Tapos yung mo, dahil nasuspend ka. Wala yung mo doon. Sige, itatry natin to na na-erase sa management kung ano yung pwede nilang i-cover sa'yo. So, ito talaga yung gusto mo mangyari sa'yo. Reinstatement Mag-reinstate naman ka. ako. At bayaran yung times na ito ay nasuspend. Yun ba? O yung yung na-float ka, wala ka ng trabaho. So, lumalabas mga ilang buwan ka ba na wala ng trabaho? Floating ako ma'am. Hanggang ngayon ma'am. Floating ka ng simula March March 18 po. hanggang Ngayon, hindi nila ako ngayon. pinapapasok. So, lumalabas parang 7 buwan? 7 buwan ka rin ang Yes ma'am. Work from home daw pero walang sahod. So, no work, no pay. Sige. Try natin kausapin si management. Para malaman natin kung ano yung pwede nilang i-uusap. Kung tatanggapin nila itong itong cover na sa'yo. Kausapin ko muna si Manghan at yung management. Cut na. Hindi ma'am, kasi ganito, no? He was placed under preventive suspension because nga there is a pending investigation na ginagawa. Ngayon, inabutan po kasi siya ng ng March 16 na lahat ng establishment lockdown. So, hindi ngayon na-continue ng 3 months yun, di ba? So, kahit na magwa 1 month yung kayang preventive suspension, hindi naman namin parehong fault. Kasi kami hindi daw natapos yung investigation. So, after nung reinstate siya. Kaya lang, dahil nga hindi lahat, pinapapasok 50% lang, isa siya dun sa 50% na hindi Nakakapasok. Oo, Although yung nakakapasok. kung kanya pong function, ibadat po. Ganun po. Yes, talaga yun. I agree po. Kaya lang, alam mo, yung kanya kasing position is a position of trust. Diba? So, yung presence niya kasi dun sa company, parang ito sa atin lang dalawa masyado. Kasi, yung presence niya sa company, parang nawala na yung presence niya. Pero 14 years siya nagtrabaho sa inyo. No? Ibig sabihin, nakapag-perform naman siya ng ayos, no? Nakapag-servisa sa inyo. So, kaya yun lang po yung dinimand niya.
gusto niya immediate yung kanyang reinstatement at mabayaran yung kanyang sweldo during the time na naka-approve siya. Ano yung pwede po natin? Impossible po yan. Okay. Ma'am. So, Kung tatanungin niyo po, kasi kapasaan ko pa rin sa client ko, ano? Kasi ang pwede siguro namin i-offer sa kanya, client ko, pa rin po ako sigurado na bigyan po siya ng financial assistance. Dahil tama po kayo, 14 years din naman siya nagtrabaho sa company. Kaya lang kasi hindi, kung kayo din naman siguro, no? Kung kayo yung nawala ng ganung kahalaga, considering na financing institution pero kami. financial assistance, hindi naman hindi naman din po tama yun dahil na 14 kasi sa inyo, hindi niya naman siya tinanggap. Yes. Alam ko ng client namin. Kasi pwede rin naman namin siyang kasuhan ng criminal eh. In the event na matapos ng pwede ko namin siyang kasuhan ng criminal case. Pero kung mapapansin niyo po sa araw na to, kung titingnan niyo po, yung ginagawa niyo po kasi sa kanya is parang dismissal in disguise. Diba? Yung parang sasabi na natin na exactly dismissal po. Kasi yung motive niyo po ay talagang ayaw niyo sa kanya. Diba? Parang ganon. Kaya nga po, despite dun sa insidente na na-hold up siya, malaki pong pera ang nawala sa it's 2.5 million. Despite hindi that, naman po natin binibigyan po wala pa natin naman siya. proof. Correct. Kaya nga po, ayaw na namin ma-prove. Bibigyan po namin siya ng financial. Yung financial assistance sa iyo po ba, dahil siyempre pag financial assistance, wala naman po talagang halaga, walang amount yun, depende po sa iyo lumani Wala po, siyempre, voluntary yun. Pero, kung may hinihingi po siya, pwede ko siguro consider. Kung baga, doon na po tayo magsimula. Kung may hinihingi siyang in a form of separation pay, definitely po ang reinstatement, hindi na po siya. So, doon na lang po tayo dun sa... Pero reinstated po siya ngayon, di ba? Hindi. Sabihin, gala siya, Pagkatapos po kasi ng at 100% na yung ikupundak din po yung dun eh. Pero Yung di po ba, investigation. alam din nyo naman po na kapag po naka-upload po yung empleyado, ilang months lang yan, pwede na silang magbilang ng separation pay. Kung hindi na po sila kakapagin. Meron po tayong labor advisory, extending na 6 months. So, almost a year po ang ating ngayon, ang ating suspension ng oo, yung sa floating status. So, anong gagawin natin yun, ma'am, para matapos na tayo? Hindi nga, ma'am. I Mausap suggest, natin ito. ano po ba yung, other than mabalik siya. Na iba? Other than mabalik po siya, yun nga po, financial assistance. Pero hindi po ako magsisimula kung sa akin magsisimula kung magkano. Dapat po, siya po ba magkano yung gusto niya? So, try Kasi pwede ma'am, pwede niyo po siyang i-ano dun sa yung sa, kasi open kami for criminal case pwede namin siyang kasuhan. So if ever magka-settle dito, siguro, pati yung criminal case, hindi na rin kami mag-offer. Kasi yung pagkakaintindi ko dun sa complaint po natin, nag-demand siya ng separation pay. Kung sakali na hindi nyo siya talaga totally reinstate. Tapos, yung separation pay na na 1 month salary. So, kung siya po ay sumisweldo po siya doon sa El Sigurado ng 32,000. Yes, Tapos sir. meron siyang sweldo din sa isa, I think allowance ng tawag doon na 15,000. So, yun. allowance. And then 14 years siya sa servisyo. So, yun po yung kanyang Yung pagkakutong allowance ng 15, hinihingi niya as itong sa computation ng separation pay. po, yun po yung kanyang Pero siguro naman mahihigot pa natin siya. Check po natin kung papayag siya, kung kahit pabahan natin. Sabi natin sa kanya na mag-meet halfway kayo kung saan kayo magkakasunod. Pero yan po, Pero ang hindi alam po, ko, hindi po sa one.
Ang isa pong isang ng client ko, yung 32 lang. 32,000. Hindi po kasama yung allowance ng 15. As to how many days, yun pa po yung problema. Hindi po pa Paano po yung 30 sweldo po days. niya nung time na nakasuspend siya? Ano po din? Suspension. No, no. Okay. Preventive suspension? Oo, yung kasi nakalagay dito na meron siyang... Oo nga, kaso mamamamili nga natapos. Ni-reinstate siya, kaya lang, Yun. ni-reinstate siya, kaya lang, hindi po nag-play siya. natapos yung investigation, hindi po sir, hindi natapos. Walang due process pa, diba? So, hindi ba Hindi natapos due to pandemic, pero ni-reinstate siya. Kaya lang, dun siya sa napunta sa 50% na hindi pa pasok. So, ngayon po, ang sinasabi niyo, pwede niyo siyang opera nung sa 22,000, tama po naman? Hindi po kasama yung 15. So, hindi kasama. Oo. So, doon lang, Kasi allowance lang doon yun, lang ma'am. po sa main company, yung sa El Sigurado, yung sinasabi niyo, Yun po yung sa employer niya. Okay. So, sige ma'am, Pero dun sa natin. as to the number of days po, Mhm. hindi rin po yung papasok sa 1 month. Hindi rin po papayag ng client. So, ano lang po yung 32,000 tapos, Ah, kung hindi man po pwede ng 1 month per year of try service. ko po baka ito, personal baka pwedeng sa 13 days ng half month. So, half month, 32,000. Half month, sa half month na lang. So, 32 is 16,000 ang half month per year. So, kung iaano niyo po, parang yung 32,000, tapos hindi nawala yung 15,000, so more or less nasa 400,000 po yun kung pinupit mo, no? So, Kung parang kasama, kalahati ng computation nyo, ang i-offer nyo sa doon kanila. lang po sa 30